Hello guys, at ngayon po ay mag-proceed na po tayo sa ating second video. Shoutout po sa mga viewers, at kung na-miss nyo po yung first video, pwede nyo balikan sa channel. Okay, yung first video about top trending, tapos yung second video natin about stock update lang naman to. Let's start with, wait lang, baka hindi naka-record. Okay na. So, let's start with SEC. Check natin yung SEC. Okay, pulado pa rin. Okay, pulado pa rin guys, pero still nasa support. Ayan. So, yun naman yung pinanghahawakan natin dito for SEC, ano. So, as long as na mag-hold sa may support na to, sa loob ng green box na yan, eh, still goods pa rin yan, no. So, unless na lang kung malaglag at di mag-hold dyan. Sa, ano natin, sa RSI, ang ano lang natin dito, yung mismong worry natin, kung bumalik yung kanyang RSI sa baba rito. Kasi, nag-serve na to as, ano eh, kumbaga, resistance eh. At kung mahihirapan, yun nga. So, pwede pang bumalik dito yan sa 33. Kasi 32.98 yung next stop eh. Yung support. Plus, pwede kasi mangyari crossover dito sa weekly chart. So, it means pagka bearish crossover sa weekly chart, eh medyo i-expect na natin yung hindi dapat expect. So, yun nga. Pwedeng bumalik dito yan sa baba rito. 33. Okay. Then sa daily chart. So dito medyo ano naman siya, no? Medyo stable pero lower low na rito, eh. Let's see guys, ano? Ayan, pero still nasa support pa din naman kasi ito. Ayan. So unless na nga lang talagang malaglag. Ayan. So, ang pwede nating i-ano dito na may confluence, yung malapit sa may 200-day moving average. So, yun nga to, yung next support natin malapit sa 33. Somewhere here. Ayan, no? So, yung next, SEC, tas DMC. Check natin yan. Ayan. So, medyo polado. Ayan. Kung titingnan natin, medyo polado yung iba, no? Parang sa crypto, yung Bitcoin, medyo namumula-mula ngayon, eh. Ayan. DMC. So, still nasa resistance pa din to. Remember, guys, no? So, remember. Still nasa resistance. Tapos, ala pa ritong crossover. So, yun nga lang ang medyo, ano natin dito. Worry natin, ano, nasa taas pero still wala pang bearish crossover dyan. So it means pwedeng malaglag to anytime, no? Based dito sa weekly chart, nakikita natin na medyo strong support na makakonsider for this one, for DMC, somewhere here malapit sa 11.2. Or kung i-check natin ulit based sa kanyang trend line, so somewhere here malapit sa 10.75 or malapit sa 10.8. Ayan. So of course mag-a-adjust din tayo ng ano dito, trend line, ano, kasi nag-a-add up dito yung ating mga candlestick based sa weekly chart, no? Or even kung ma-hit man to etong 12.8 na yan, so still may chance pa rin na ano eh, malaglag at ma-reject somewhere here. At eto. So medyo ano nga dito, eh, no? Medyo masaklap yung mga nangyari dito. Ayan. So tignan natin, and of course i-monitor natin yan sa daily chart. Mas safe siguro kung malaglag muna rito, eh. Okay, kasi dito nagbabounce. Ayan, oh. Of course, naging support na tong area na to.
So, tignan natin, no? Medyo alanganin eh. So, unless na lang, talagang pitikin at mag-rally ulit papataas. Ayan. Next po natin, LTG. Sa weekly chart, medyo polado. Ayan, pero nasa support. Next possible stop dito na guys, 9.9. Yun nga lang, nasa baba ng 200 day moving average. Mas magiging bearish pag ganun yung setup, no? So, for this one, yes, sideways na siya, pero I think baka medyo matagalan pa to sa pag-breakout. Ayan, sobrang tagal since 2021 pa ganyan itsura niya. LTG. Ayan. Sa daily chart, pwede tayong malaglag dito sa 9.9 nga, which is malapit yan sa 200 day moving average based sa daily chart. Ayan. So almost close guys, sa 200. And kung titingnan natin, meron pa namang ibababa itong stochastic sa daily chart. Ayan. So next natin is TEL. Let's check this one. TEL weekly chart. Okay, pullback yan. Galing sa taas. So, of course, breakout. Okay, tapos bumagsak dito. Still holding on pa rin. So, tingnan na lang natin guys, kung talagang makapit, mag-hold na dyan. If not, since meron tayong trend line dito, pwedeng ma-hit dyan. Ayan guys, 1, 2, 3, and possible dito 4. Just in case. So, we have here a confluence sa 200 day moving average plus yung sa may horizontal support. So, saan yun? So, dito guys, malapit sa 1462. Ayan, sa daily chart, let's see. Dahil yun nga sinabi natin kanina, still holding on pa rin dun sa may support. Kaya tignan natin kung mag-hold, of course, much better. Pero kung hindi, of course, mas magandang opportunity yun. Next natin, ALI. ALI guys. Okay. Retest pero medyo polado. Yun lang ang dito. Ang masaklap. So kasi ang magiging situation niyan, magiging bearish pagka 'di ba? Okay, nag-pullback na. Tapos bounce, okay? So pagka nag-retest dito at di nag-hold, lower high, lower low na 'yan. Of course, maghanap ulit ng panibagong support. So yung next support, ito na 'yun. 33.6 somewhere here. Okay? Ayan, para mas ma-visualize natin, silipin natin sa daily chart. So, sa daily chart, ayan. So, mukhang ganun yung possible mangyari. So, pullback, bounce, okay. Tapos, laglag ulit. Medyo sideways siya rito sa part na to. Okay. So, for now, tignan natin. So, still yung support. Ito yan, guys. Support, malapit lang dito yan sa 30, 35. Ayan, Let's see. Ayan, tapos last but not the least, Globe weekly chart. So, sa weekly chart, of course, polado na kasi divergence to. Okay, remember guys, palagi po natin ito sinasabi. Meron na tayong minimum target dito, Plus, okay, possible
bearish crossover dito sa weekly chart. Yun lang, no? So, yung minimum na sinasabi natin, same sa mga previous videos, ito yun guys. May support. Of course, maghanap ng support yun eh. 2,350. Basta pumasok sa loob ng green box kasi support na to na mako-consider na for this one. Or, kung talagang mabubuwasan to, so pwede bumalik dito, 2,255, or maybe worse dito guys, mag-retest dun sa may 200-day moving average, 2,140. So, saan yun? Dito yun guys, sa may area na to. Ayan. And overall, let's check again. So, still intact pa ba yung itsura? Yes, of course. Still intact. Higher lows, higher highs. Yung ating structure. Okay. So, of course, nothing to worry. Unless na lang kung mag-print out to ng lower high tas lower low. So, as of now, of course, wala pa naman. And yung mga pullback, guys, common lang po yan, no? Mga pullback. Sa crypto nga, nagpo-pullback, 30-40% isang araw, grabe. Sobrang risky talaga sa crypto. Kung i-compare natin siya sa stock market. Ayan. So, I think tapos na po tayo guys at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.